Sa mapagpalang gabi sa bawat isa, tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Purihin ng Diyos sa hapon na ito, sa gabing ito. At ako po ay naniniwala na sa gabi pong ito ay kahit na bumabagyo, ay ibubuhos ng Panginoon ang kanyang presensya sa ating kalagitnaan. Amen? At mag-expect po tayo na meron siyang dakilang bagay na gagawin sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos Ama, patuloy ka naming pinupuri at pinapasalamatan, Panginoon, sa araw na ito. And thank you for your goodness, your faithfulness, your loving kindness, Panginoon, sa aming mga buhay. Thank you for your protection every single day of our lives, Lord. And we humbly come before your throne. We invite your presence in our midst, Lord. Maraming salamat, Panginoon, na pupunuin niyo po ang aming mga puso ng pasasalamat, na pagpupuri at pagsamba sa inyo, Panginoon. Salamat sa kalayaan at patuloy, Lord, na maibigay namin ang nararapat at pinakamainam na pagpupuri at pagsamba sa inyo lamang, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Be with us. Fill this place with your presence, God. Manifest your power and your glory in our midst, Lord. Maraming salamat, Panginoon, na mararanasan namin yung presensya ninyo sa araw na ito. Kagaya ng pagsabay ng ulan, Panginoon, ngayong gabi, ay iuulanin din kami ng inyong presensya, Panginoon, sa araw na ito at sa lugar na ito, Panginoon. Thank you, Jesus, at walang sino man ang makakamiss ng presence ninyo sa araw na ito. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. You are good. You are great. You are faithful. There is none like you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. Wala kaming ibang itataas. Wala kaming ibang luluwalhatiin at dadakilain sa lugar na ito, kundi ang pangalang Jesus lamang, who takes away the sins of the world, who gave His life for us, our Redeemer, our friend, our Savior, the Lamb of God, the beginning and the end, the first and the last, our great King, our Father, the King of Kings and the Lord of Lords. Let us clap our hands to our God. Thank you, Lord. Thank you for your presence in our midst, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa iyo lahat ng kapurihan, karangalan at luwalhati. In Jesus' name, Amen. Amen. Samahan niyo po ako sa Ephesians 2, verse 8 to 9. Sabi po dito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Sa English po, it is by your grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God. At sa mga tao na nakatanggap ng salvation at biyaya ng Panginoon sa gabing ito, wala po tayong ibang gagawin kundi para maibigay lamang ang pinakamainam na papuri at pagsamba sa ating Diyos. Dahil tunay na sa biyaya lamang tayo nakakatayo, biyaya ng Diyos, tayo ay nakakatayo. Sa biyaya ng Diyos, tayo ay nakakapagpuri. Sa biyaya ng Diyos, tayo ay nakapaglilingkod. Amen? Purihin po natin ang ating Diyos na buhay sa gabi pong ito. Thank you, Lord, for your grace. Jesus, Ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon, di ka nagbabago. Tapat ang ang una
enthrone your name, exalt your name in this place, Lord. Maraming salamat, Lord, sa biyaya ninyo. May you continue to flood this place with your presence, Lord. As we exalt your name in this place, we desire, Lord, for more of you, more of your presence and your power, Lord. Be manifested in our midst, God. Thank you, Jesus. Let us continue to worship the Lord. Yes, Lord. Was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore.
Jesus. We will continue to exalt your name, Lord, in this place. And we glorify your name, Lord. You are worthy to be praised. And we invite your presence, Lord, in our midst. Thank you for your presence, God. Thank you that you have something great in store for us, Lord, this evening. Jesus' name above every name. Jesus that brings life. Jesus that brings healing. Jesus that brings joy. Jesus that brings deliverance. Jesus that brings peace. Jesus! We will shout the name of Jesus! Thank you, Lord! Thank you, Jesus! Hallelujah! Thank you, Lord! Be magnified, be exalted, God, and be lifted up, Lord. In Jesus' mighty name, amen and amen. You may now be seated. Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. So, ako po ang naatasan ngayon para magbahagi ng salita ng Diyos. Ayan. So, bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin at isama niyo rin po ako sa panalangin. Yes, Lord, dakilang amang makapangyarihan sa lahat, nagpupuri at nagpapasalamat po kami ngayong gabi sa inyo, Panginoon, na binigyan niyo po kami ng opportunity na purihin ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, Banal na Espiritu, kayo po ang magturo sa akin, itago niyo po ako sa iyong likuran na tanging kayo lamang ang makikita, kayo lamang ang maririnig. Tunay nga, Panginoon, ng iyong mga salita. Kapag kami ay hiwalay sa iyo, wala po kaming magagawa. Kaya sa mga oras na ito, malaya po kayong makakilos sa aming kalagitnaan. Maraming salamat sa bawat isang naririto. Ang dalangin po namin na patuloy niyo pong buksan ang aming mga puso at isip sa inyong mga salita. Maraming salamat po, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So, sino po dito ang nakakaranas na minsan nang nawala ng pag-asa sa buhay? Amen po. So, ang topic ko natin ngayon ay huwag tayong mawala ng pag-asa. Amen? So, bawat isa sa atin ay dumadaan sa mga panahong na tila nawawalan tayo ng pag-asa. May mga problemang parang wala ng katapusan. May mga panalangin matagal nang hinihintay ang kasagutan. May mga pangarap na tila hindi natutupad. May mga pagkakataon ding pakiramdam natin ay nag-iisa na lang tayo sa ating pinagdadaanan. Kapag sunod-sunod ang mga pagsubok, madaling isipin na wala nang magandang mangyayari. Amen po. So minsan naisip natin na kinalimutan na tayo ng Diyos. Ngunit ang katotohanan, hindi tayo kailanman iniwan ng Panginoon. Amen? Kahit sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay, kasama pa rin natin siya. Sinasabi nga sa Awit 34 verse 18, Awit 34 verse 18. Awit 34 verse 18. Ayan, sabi niya, tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. So sa ibang salin, ang Panginoon ay malapit sa mga may bagbag na puso at inililigtas niya ang may mga espiritong nasisiraan ng loob.
So napakagandang paalala nito para sa lahat ng nawawala ng pag-asa. Hindi man natin minsan naiintindihan ang ating mga pinagdadaanan, nauunawaan ito ng Diyos. Nakikita niya ang ating mga luha, naririnig niya ang ating mga panalangin, at alam niya ang bigat ng ating dinadala. Amen? So may mga pagkakataon sa Biblia na ang mga lingkod ng Diyos ay nawalan din ng pag-asa. Katulad ni na David, Elias at Job. Si David ay nakaranas ng matinding paghihirap. Tingnan natin sa Awit 31, verse 9 to 16. Sabi dito, basahin nating lahat, sabay-sabay tayo. O Yahweh, sana'y iyong kahabagan, sapagkat ako ay nasa kaguluhan. Namamagana ang mga mata dahil sa pagluha. Buong pagkatao ko'y mahinang-mahina. Pinagod ako ng aking kalungkutan dahil sa pagluhay umikli ang aking buhay. Pinanghina ako ng mga suliranin, pati mga buto ko'y naaagnas na rin. So verse 11, sabi dito, nilalait ako ng aking mga kaaway, hinahamak ako ng mga kapitbahay, mga dating kakilala ako'y iniwasan, kapag ako'y nakasalubong ay nagtatakbuhan. Verse 12, para akong patay na kanilang nakalimutan, parang sirang gamit na hindi na kailangan. Verse 13, maraming mga banta akong naririnig mula sa mga kaaway. Sa aking paligid, may masama silang binabalak sa akin. Plano nilang ako ay patayin. 14, subalit sa iyo, Yahweh, ako'y nagtitiwala. Ikaw ang aking Diyos na dakila. 16, verse 16, last verse. Itong iyong lingkod sana ay lingapin, sa wagas mong pag-ibig, ako ay sagipin. So makikita natin sa talatang ito na ipinahayag ni David ang kanyang matinding paghihirap, pisikal, emosyonal at espiritual. Inamin niya na ang kanyang lakas ay nauubos at ang kanyang katawan ay nanghihina. So nararamdaman niya ang takot at pangungutya mula sa kanyang mga kaaway at maging sa kanyang sariling mga kakilala. Sa kabila ng lahat, nanatili ang kanyang pagtitiwala at pag-asa sa Diyos. Ipinahayag niya na ang kanyang buhay ay nasa kamay ng Panginoon. Hiniling niya na paliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa kanya, na nangangahulugan ng pagbuhos ng kanyang biyaya at paglingap. Ganon din ang buhay ni Elias. So si Elias ay dumadaan din sa matinding panghihina. Kahit isa siyang propeta, si Propeta Elias ay isa sa pinaka-interesante at makulay na tauhan sa Biblia na ginagamit ng Diyos sa isang mahalagang yugto ng kasaysayan ng Israel para labanan ang masamang haring si Ahab at manguna sa pagpapanibagong sigla sa pananampalataya ng mga Israelita. So ang ministeryo ni Elias ay nagmarka dahil sa ito ang simula ng katapusan ng pagsamba kay Baal sa Israel. Puno ng kaguluhan ang buhay ni Propeta Elias. May mga sandaling siya ay matapang at malakas ang loob. At may mga panahon naman na siya ay duwag at tila hindi makakapagdesisyon. Parihong ipinakita sa kanyang buhay ang tagumpay at kabiguan. At pagkatapos ay ang pagbangon. Naranasan ni Elias ang kapangyarihan ng Diyos, maging ang lalim ng kanyang depresyon. So ganun din si Job. Kung naalala natin ang aklat ni Job, kung mababasa natin, si Job ay nawalan din ng halos lahat ng mayroon siya. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdadaanan, nanatiling tapat ang Diyos sa kanila. So ipinakita nito na ang mga pagsubok ay hindi nangangahulugang pinabayaan na tayo ng Diyos. Amen? Minsan, ginagamit niya ang mga ito upang palakasin ang ating pananampalataya at ilapit tayo sa Kanya. Sabi nga sa Jeremiah 29 verse 11, Jeremiah 29 verse 11, sabi dito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo
ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. No? Ibig sabihin, sa bawat sitwasyong mayroon tayo, may magandang layunin ang Diyos para sa ating mga buhay. Amen? Maaring hindi pa natin nakikita ang kanyang ginagawa ngayon. Maaring hindi pa dumarating ang sagot na ating hinihintay. Ngunit hindi nangangahulugan na siya ay tumitigil sa pagkilos. Amen? Ang Diyos ay gumagawa kahit hindi natin ito nakikita. Kapag nawawala na tayo ng pag-asa, huwag nating hayaan na kontrolin ng takot ang ating mga pag-iisip. Sa halip, alalahanin natin ang mga pangako ng Diyos. Sabi nga sa Joshua 1:9, sabi dito, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka, at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawala ng pag-asa, sapagkat ako ang iyong Diyos ay palagi mong kasama saan ka man magpunta. So, ganoon po katapat at kabuti ang Diyos sa atin. Kung gaano katapat ang Diyos sa buhay ni na David, Elias at Job, maging kay Josue, ganyan din siya katapat sa atin. Hindi nagbabago ang kanyang mga salita na hindi niya tayo iiwan at pababayaan. So kailangan lang natin maglaan ng panahon sa pananalangin. Palagi po tayong manalangin sa lahat ng oras at huwag nating kaligtaang basahin ang kanyang mga salita, sapagkat ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Tandaan po natin mga kapatid, ang pag-asa ay hindi nakabatay sa ating sitwasyon. Ang tunay na pag-asa ay nakabatay sa katapatan ng Diyos. Amen? Sinasabi nga sa Roma 15 verse 13, Roma 15 verse 13, ang sabi niya, punuin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So mga kapatid, kapag ang Diyos ang ating pinanghahawakan, may dahilan tayong magpatuloy. May dahilan tayong bumangon. May dahilan tayong maniwala na may magandang bukas tayo. No? Amen? So kung tayo man ay nasasaktan ngayon, huwag tayong susuko. Kung tayo man ay nahihirapan, huwag tayong titigil sa pagtitiwala sa Diyos. Kung tila wala na tayong bukas o wala na tayong lakas, lumapit tayo sa Diyos. Sapagkat siya ang nagbibigay ng bagong lakas sa mga napapagod at sa mga nanghihina. No? Sabi nga sa Isaiah 40 verse 31, Isaiah 40 verse 31, sabi dito, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad sila tulad ng agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. So mga kapatid, tandaan po natin, ang ating kasalukuyang sitwasyon ay hindi ang katapusan ng ating kwento. Amen? May Diyos na kumikilos para sa atin. May Diyos na nagmamahal para sa atin. At may Diyos na nagbibigay ng pag-asa. Kahit sa mga panahong tila unti-unti tayong nauupos o nawawala ng kumpiyansa sa ating sarili, patuloy lang tayong magtiwala sa gagawin niya. Lumapit tayo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin punong-puno ng pagpapakumbaba at pasasalamat. So yun lamang po mga kapatid, nawa ang pagpapala ng Diyos ay sumasa atin at sumasa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.
kayo pong lahat ay tumayo, atin pong awitan at purihin pong ating Diyos. Higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kainasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord! Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible! Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible! Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Mga kapatid, isa po natin ngayong gabi ang natutunan po natin. Kung meron dito sa atin ngayon, nililid tayo ng Panginoon para i-bless yung ating mga kapatid. Puntahan po natin
And then, let's declare blessing sa kanila. Bawat isa sa atin may kanya-kanya mga pinagdadaanan, may mga struggles. At hindi marahil hindi na nakakapagkwento yung ating mga kapatiran, but deep inside, bawat marahil may ilan dito na may mga pinagdadaanan. Yung prayer natin, yung presence natin, ay malaking tulong po yun para ma-encourage po yung bawat isa. Sige, pwede po ba natin puntahan yung mga kapatid po natin na nililid tayo, the Lord, at let's declare blessing of prayer and encouragement sa mga pinagdadaanan po natin. Thank you, Jesus. 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 We declare blessing sa mga kapatiran. We declare protection. Jesus. Meron bang atak mga kaaway sa buhay namin, sa aming mga pamilya, cover us with the blood of Jesus. Meron sa amin ngayon pinanghihinaan ng loob, maging sa mga nanonood online. I declare, kayo po ang aming lakas. Kayo po ang aming sandalan. Kayo po ang aming maaasahan. Kayo po ang aming tulong. Father, with us, in the name of our Lord Jesus Christ, strengthen mo kami. Malakasin mo kami. Father, we ask for your grace. We ask for your favor. We ask for your presence to be with us. Lord, in these trying times, Lord, na pinagdadaanan mo, kayo pong nakakita ng mga struggles na meron kami. Kayo pong nakakaalam ng mga problema na pinagdadaanan natin. Lord, dalangin po namin. Tulungan niyo po kami. Bawat sitwasyon, bawat problema, bawat mga pagsubok na pagdadaanan, ipapagtatagumpayan namin ito sa tulong po ninyo, Panginoon Kristo. Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. May your right hand be upon us. Lord, salamat sa iyong mga pangyarihang kamay. Tuloy na aabot sa aming sitwasyon. Salamat sa pagkilos mo sa aming mga kapatid. Salamat po sa pagpapala, sa kapayapaan, sa peace of mind. Salamat po, Father, sa patuloy mo na pagkakalob sa amin ang pag-asa na kahit anong pinagdadaanan namin. Salamat po. Makikita namin, Panginoon, ang breakthrough sa aming mga pinagdadaanan. In the name of our Lord Jesus Christ. Malayo po kayong kumilos at mag-ministry sa puso at sa puso. Let your kingdom come, let your maghari po ang iyong kapayapaan. Maghari po ang iyong pag-ibig. Thank you, Jesus. Ngayon naman po, sa mga kapatiran po natin na hindi po natin, marami po natin dito nakakasama. Pero kung may mga kapatiran tayo ngayon, pinapaalala ni Lord, nilalagay sa puso po natin, nilalagay po sa isip natin na may mga pinagdadaanan. Taas po natin sila sa panalangin na sila po ay abutin ng Panginoon at palakasin. Sige po, sabay-sabay po tayo ng manalangin. Panalangin po natin ang ating mga kapatiran na may mga pinagdadaanan. Aming Diyos, Ama, sama-sama po kami na lumalapit po sa inyo, na merong pag-asa at pagtitiwala na ikaw po ang Diyos namin, ang lakas ng bawat isa. Kayo po ang aming tanggulan. Kayo po ang aming sanggalang.
Kayo po ang aming kapayapaan. Sa mga oras na ito, kung merong mga kapatiran kami ngayon na may mga pinagdadaanan, may kaguluhan ng isipan, may mga katanungan, Lord, may mga atak ang kaaway na nako-confuse ang ilan sa amin na mga kapatiran sa kanilang paglakad, sa kanilang pagiging Kristiyano at tagasunod ninyo. Father, we ask in the name of our Lord Jesus Christ na kayo po ang magkaloob ng kapayapaan, peace of mind, Lord. Maghari nawa ang kapayapaan na nanggagaling po sa inyo, kapanatagan. Kung merong mga kaisipan na hindi galing sa inyo, na nilalagay ang kaaway sa aming mga kapatiran ngayon, alisin niyo po ito, Ama, sa pangalan ni Jesus. Kung meron ng mga pandaraya at panliling lang ang kaaway, Lord, na nagkukos sa amin para mag-doubt kami sa aming pananampalataya sa inyo, para magduda kami kung kami po ba ay tinawag ninyo, para magduda kami kung kami po ba, Panginoon, ay totoong Kristiyano. Lord, salamat pagkalooban niyo po kami, Panginoon, ng kaliwanagan. Salamat, Panginoon, dinideklara namin ang iyong mga salita, Panginoon, ay makapangyarihan. Salamat, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, ay katulad ng tabak, Lord, na magkabilay may talim at ito ay tumatagos, Panginoon, sa aming kaisipan, sa aming spirito, sa aming kaluluwa. Father, we declare ng iyong mga salita has the power and authority, Lord, sa mga pinagdadaanan namin ngayon. Kung ano man ang mga struggles namin sa isip, may mga takot, may mga pangamba, may mga pang-aalinlangan, Lord, salamat. Hayaan po ninyo ang iyong mga salita, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, na ito po ay maging buhay at totoo sa amin. Speak to us, O God. Kausapin niyo po kami. Salamat po. We declare, Panginoon, Lord, pagkalooban niyo po kami ng kaisipan katulad ng Panginoong Jesucristo. Sa pangalan ni Jesus, Lord, sa mga kapatiran namin ngayon, merong mga kapatiran kami ngayon, may mga pinagdadaanan, Lord, at ang isipan ng aming mga kapatiran, Panginoon, Lord, ay nawawala na ng pag-asa. Nagtatanong kung bakit ito nangyayari sa kanila. Panginoon, salamat, Lord, na kayo po ang tagumpay ng bawat isa sa amin. Kayo po, Panginoon, Lord, ang aming kasama. Salamat dahil, Panginoon, na pagtagumpayan nyo na po ito sa krus ng Kalbaryo. Salamat at kami ay mananagumpay na. We are more than conquerors. In the name of Jesus, I declare deliverance sa anumang atak na kaaway sa aming isipan ngayon. Pinapalayas namin ang tormenting spirit in the name of Jesus. And we declare freedom. Freedom sa aming isipan. Kalayaan sa aming Panginoon, sa aming mga pinagdadaanan. Sa pangalan ni Jesus, ano man, Panginoon, ang pagpapahirap ng kaaway, we declare, tinapos na po ito sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, ang koronang tinig, Panginoon, na iyo po, Panginoon, Lord God, Lord, na na-overcome. Salamat, Panginoon. Ito ay nagbibigay po sa amin, Panginoon, Lord God, ng paalala ng anumang atak, anumang pagpapahirap ng kaaway sa aming isipan, na pagtagumpayan nyo na po ito doon sa krus ng Kalbaryo. Thank you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Tinataas din po namin, Ama, sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Kung meron sa mga kapatiran namin, Panginoon, nagsastruggle na mahalin ang aming kapwa, Lord, give us the grace para patuloy po namin na mahalin, patawarin at tanggapin ang mga taong nagkasala po sa amin. Panginoon, hipuin niyo po ang puso ng mga kapatid na ito na nagsastruggle sa bitterness at unforgiveness. Panginoon, dalangin po namin na
na mapalaya ang aming mga kapatid sa mga pinagdadaanan nila ngayon. Kung ito ang nagkukos sa kanila para manghina sila at manlamig sa kanilang pananampalataya, hibuin niyo po ang kanilang mga puso. Kayo po, Panginoon, lamang ang may kakayanan at kapangyarihan para palayain kami. Hinihiling po namin, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong banal na dugo na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. Dalangin ko po, linisin niyo po ang puso ng bawat isa sa mga kapatiran namin ngayon na nagsastruggle sa unforgiveness, sa spirit of bitterness. Lord, at dalangin po namin, ibuhos po ninyo ang pag-ibig na nanggagaling sa inyo. Ibuhos po ninyo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, the fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, long-suffering, self-control. In the name of our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa paghipo po ninyo sa mga kapatiran namin ngayon na pinanghihinaan ng loob dahil sa mga attack ng kaaway. Lord, kung merong mga kapatiran namin ngayon nagsastruggle, Panginoon, kung sila po ay nanghihina, hindi lang po, Panginoon, sa kanilang kaloob-looban, but Lord, sa kanilang family. May mga struggle ngayon na pinagdadaanan sa loob ng tahanan. May mga conflict sa family. May mga misunderstanding. May mga hindi pagkakaunawaan. Lord, dalangin po namin, maghari nawa ang iyong kalooban. Maghari po ang iyong pag-ibig. Panginoon, kumilos po kayo. Dalangin po namin ang restoration, reconciliation, ang patuloy na kikilos sa aming tahanan. Salamat, Panginoon, i-heal niyo po ang mga puso na sugatan sa mga oras na ito. Kung ito nagkukos para mapanghina ang aming mga kalooban, Father, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, i-restore niyo po muli the joy of our salvation. Restore our peace, Lord. I-restore niyo po muli, Panginoon, Lord, ang aming puso, Panginoon, na nag-aapoy sa inyo dati. Banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Thank you, Jesus. Daluyan ng walang hanggang mga paboritong samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paboritong samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Mga kapatid, bago po tayo dumako sa group of prayer natin, bago po tayo pumunta sa mga partner natin para manalangin sa bawat isa, pinaalala lang po sa akin ngayon ng Panginoon na mayroon po tayong mga kapatiran sa iba't ibang bansa na ang tindi po ng pinagdadaanan po nila na persecution. May mga nabalita po
sa mga news feed ng dami pong mga namatay sa iba't ibang mga bansa dahil sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Marahil ang ilan ay ginamit ng kaaway mga Muslim dahil kalaban nila ang mga Kristiyano. At ito po ay nakakapanghina sa mga pamilya ng mga namatayan. At marahil ang ilan ng mga kaibigan, kakilala ng mga namatayan, pamilya, alam ko, sila po ay nalulungkot at marahil nawawala ng pag-asa kahit sila po ay sumusunod sa Panginoong Kristo. Pero yung power of prayer ay malaking tulong para ang Panginoon ay humipo sa kanila para sila po ay mapalakas. Sige po, manalangin na po tayo. Panalangin po natin bawat isa. Aming Diyos Ama, kami po ay nagkakaisa. Kami po ay lumalapit po sa inyo na merong puso na nagtitiwala at umaasa na kahit in these trying times, this is a very challenging moment sa mga kapatiran namin. Na sila po ay naging martyr. Ang buhay po nila ay nakataya para sundin po kayo. Inaalala po namin ang kanilang mga pamilya na naiwan, na marahil ngayon ay napapanghinaan ng loob, nawawala ng pag-asa. Lord, ikaw po ang aming comforter. Panginoon, ikaw po ang aming lakas. Sa panahon na may mga pinagdadaanan ng aming mga kapatiran, ang mga pamilya ng mga namatayan dahil sa kanilang pagsunod sa inyo. Lord, kayo po ang magpaunawa sa kanila na maintindihan nila na ikaw ang may hawak sa bawat pangyayari, sa bawat sitwasyon. You hold all things together in your hands. Ikaw po ang may kontrol. Hayaan ninyo sa sitwasyon na katulad nito, Panginoon, makita pa rin namin mga kapatiran na may mga namatayan dahil sa matinding persecution. O marahil may mga kapatiran din ngayon nasa kulungan, pinaghahagupit, pinagbabato dahil sa pangangaral ng iyong mga salita. I-encourage niyo po sila, Panginoon. Let them know. Sinabi po ng iyong mga salita na huwag kang panghinaan ng loob. Huwag kang matakot. Dahil ako ang Diyos na kasama mo saan ka man magpunta. Let them know of your promise, God, na sinabi po ninyo sa inyong mga salita na dumaan man kami sa tubig, dumaan man kami sa dagat, hindi kami malulunod. Dumaan man na kami sa apoy, hindi po kami masusunog. Dahil kami ay mga anak po ninyo. Yakapin niyo po ng iyong pag-ibig ngayon ang mga kapatiran po namin na nanghihina, na may matinding
persecution. May your peace be with us. Healing like a river. May your peace be with This is your us. perfect May your love presence be with taking us. over all Para malagpasan po namin ito. my heart. Manifest your presence. Palakasin niyo po kami. Let your sons and Palakasin niyo po ang aming pananampalataya. Thank you, Jesus. release your anointing and bring down your comfort. We welcome you, Lord Jesus. Let your rain pour down here. Pour down on your people.
gusto ko na po pumunta sa next natin na gagawin para mag-grow in prayer. But I sense in my spirit, God wants us to enjoy in His presence. The Lord is calling us. Come. Come to me. Come into my resting place. Come. Come into my resting place. Let us be still in the Lord. Pwede po bang instrumental lang po? Hayaan natin si Lord. This is the time of the Lord. Na siya naman ang magministeryo po sa atin. Allow the Lord to minister. Just enjoy in His presence. Allow the Lord rest in His presence. Huwag po muna tayong manalangin. Wala po muna tayong ibang gagawin. Just be open. I-allow mo lang na mag-minister si Lord sa puso mo ngayong gabi.
tinatawag ng Panginoon ang bawat isa sa atin for an intimate relationship with Him. The Lord is reminding us, mga kapatid, i-pursue po natin lagi ang laging manahan sa presensya ng Panginoon more than anything else. Pinapaalala po ng Panginoon sa atin, katulad ng sinabi niya nung mga panahon na siya ay dumalaw sa bahay ni Marta at Maria. Nirebuke niya si Marta dahil mas pinili ni Marta na maging abala sa pag-aasikaso. Na kung ito po ay sa human perspectives, hindi po ito masama. Pero kinorek siya ng Panginoon. Sabi ng Diyos na pinili ni Maria ang pinakamahalaga, ang umupo sa paanan ko at makinig sa aking mga tinuturo. When was the last time that we are so enjoy mupo sa paanan ng Panginoon? When was the last time? Kinakausap po tayo ng Panginoon. Bumalik uli tayo in the secret place. Kasama po ako, bawat isa po sa atin dito. Nire-remind po tayo ni Lord ngayong gabi na mas pahalagahan natin yung paglong sa presence ni Lord more than ministry. Let us enjoy spending quality time with the Lord. Makinig sa kanyang instructions. When was the last time narinig natin si Lord? At malinaw natin na napapakinggan at sinasabi niya na, anak, gusto ko para sa iyo. Anak, ito ang gusto ko para sa ministry na ipinagkatiwala ko sa iyo. When was the last time na sinasabi ng Panginoon na, anak, ito ang gusto ko para sa pamilya mo? Ito yung daan na dapat mong daanan. Bumalik pumuli tayo in a secret place, in the presence of the Lord. Dito po ang presensya ng Panginoon. And He is calling us for an intimate relationship with Him. I hear my spirit habang tayo po ay nakikinig, habang nagmiministeryo ang Panginoon. A simple word, pero nais na Lord iparating sa atin. You must be born again. Hindi ko po alam kung sino po sa atin nandito sa church o marahil wala sa church, hindi pa po talaga totoong na born again. Nais ni Lord na maranasan natin na maipanganak muli, yung totoo na mabago po ang ating buhay. At kanina nakikita ko si Lord. Ang saya ng mukha niya habang sinasabi niya ito. Dahil ang katotohanan, kasiyahan ng Panginoon na makita na mabago po tayo. Dahil ang pagiging born again, ito po ang requirements para makapasok po tayo sa kaharian ng Diyos. Unless you are not born again, you will see the kingdom of God. Kasiyahan ng Panginoon na makita po tayo dito sa church na totoong nabago po ang ating buhay. At ito po ang ating panalangin sa bawat isa.
Salamat, Panginoon, sa mensahe po ninyo, sa pagministeryo po ninyo sa aming kalagitnaan ngayong gabi. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka. Sa iyo po ang luwalhati, pasasalamat sa iyo po ginawa sa pagmiministeryo niyo po sa aming mga puso ngayong gabi. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Sige po, may mga prayer items pa po tayo. Hindi pa po tayo tapos. May time pa naman po tayo. May mga prayer items pa po tayo sa screen. So maghanap po tayo ng mga partner po natin. Kasama po natin na may pag-pray po natin yung mga prayer items. Siguro 2 o 3 po natin. Marami po tayo.
Po, tayo pong lahat ay tumayo. Bigay po natin ang lahat ng kapurihan at kadakilaan sa ating Diyos na tunay na mabuti at tunay na dakila. Yes, Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Let us sing. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. And all will see how great is our God. And all will see how great is our God. Tayo'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa gabing ito, Panginoon, na ibinigay mo sa bawat isa sa amin para maparangalan ka at mapapurihan ng bawat isa, Panginoon Lord. Patuloy namin itinataas, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon Lord, na ikaw ang Diyos ang kumilos din sa aming Sunday service, Panginoon Lord. Tinataas namin mula sa first service, second service, hanggang sa third service, Lord. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong pangunguna, Panginoon, sa lahat ng magsasalita, Panginoon. Lord, dalangin namin ang nanggagaling lamang sa iyo, Panginoon, Lord, na ibibigay mo para maipahayag, Panginoon, sa lahat ng mga magpupunta rito, Panginoon, sa church. Pagpalain mo po, Panginoon, Lord, ang mga gawain na ito, Lord, maging sa lahat, Panginoon, sa music team, Panginoon. Tinataas namin, Panginoon, Lord God, na ikaw ang Diyos ang kumilos at kumalaw, Panginoon, sa bawat isa sa mga umahawak ng instrumento, Panginoon. Maging, Lord, sa magsusunglit din, Panginoon, Lord. Itinataas namin, Panginoon, ang anointing power, Lord, sa bawat services, Panginoon, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, kumilos po kayo sa pamamagitan ng mga awitin na ito, Lord.
Lord, mangusap po kayo, Panginoon, sa lahat na naririto, Panginoon, na mag-a-attend, Panginoon, Lord. Ano man ang kanilang nararanasan, Panginoon, sa kanilang mga dinadala, Panginoon, patuloy na mangusap ka na ikaw ang Diyos ang liwanag, ikaw ang Diyos ang daan, Panginoon, Lord God, sa lahat ng kanilang pinagdadaanan, Lord. At ikaw ang Diyos ng kagaanan sa lahat ng mga may kabigatan, Panginoon, Lord. Dalangin namin ang iyong pagkilos at paggalaw sa bawat buhay ng aming mga kapatiran, Panginoon. Lahat ng mga nanay, tatay, mga youth na babae at lalaki, Panginoon, mga kabataan, Panginoon, Lord. Dalangin namin ang mga pangunguna mo sa bawat buhay nila, Panginoon, Lord. Patuloy na ituturo mo sa kanila kung paano, Panginoon, Lord, mahalin ka ng buong puso, buong isip at buong kaluluwa sa aming mga kabataan, Panginoon, Lord. Patuloy maranasan nila ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig at kalinga ng bawat isa, Panginoon, Lord. At salamat, Panginoon, itinataas namin, Panginoon, yung pagbabiyahe nila Pastor, o nila Bishop, Panginoon, nila Pastura, nila Manny Prisco, Panginoon, Lord God, nila Manay, Panginoon, sa pauwi, Lord. Dalangin namin yung double protection mo sa kanila, Panginoon. Lord, ingatan mo sila at gabayan mo sila. Makarating sila ng ligtas at payapa, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, nagtitiwala kami, Lord, ay hindi mo sila pababayaan at hindi mo sila iiwanan, Panginoon, Lord. Dalangin din namin, Panginoon, Lord, salamat sa mga salita na narinig namin sa bawat mga kapatiran namin na naririto, Panginoon, para magkaisa, Panginoon, para dumulog sa iyo, Lord. Walang ibang maparangalan at walang ibang mapupurihan, kundi ikaw lamang, Panginoong Jesucristo, Lord. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa, Lord, na naririto, Lord. Pinagkakatiwala namin ang bawat buhay, bawat pamilya, Panginoon, Lord God. Anuman mga sitwasyon, Panginoon, anuman mga pinagdadaanan, Panginoon, ikaw ang kasagutan sa bawat isa, Lord. Pinagkakatiwala namin ang gabing ito, ang aming pag-uwi, Lord. Nasamahan mo ang bawat isa sa amin, Lord. Daladala namin ang kapayapaan, ang kagalakan, pag-ibig,